Mag-aalas 5 na ng hapon. Gaya ng nakagawian, nakaupo si Enteng sa lumang silyang kahoy sa harap ng kanyang maliit na bahay sa tabing kalsada ng barangay Tinagwiban. Bitbit ang tasa ng kape, pinagmamasdan niya ang mabagal na paggalaw ng mga ulap sa langit habang unti-unting lumalamlam ang araw. Tahimik ang kanyang mundo. Matagal na siyang mag-isang namumuhay. Hindi siya kailanman nag-asawa. Maaga siyang namulat sa kahirapan at sa murang edad ay naging haligi ng tahanan, kaya't ipinagpaliban ang sariling kaligayahan para sa ikabubuti ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayong parehong wala na ang mga ito, ang bawat sulok ng kanyang bahay ay punong-puno ng alaala at katahimikan. Isang araw, habang pauwi siya galing palengke, nadaanan niya ang isang eksena na hindi niya malilimutan. Isang batang babae, basang-basa sa ulan, nakaupo sa gilid ng waiting shed, yakap-yakap ang isang sira-sirang bag. Wala itong kasama. Wala ring kaso kasunod. Mag-isa lang ito sa gitna ng ulan, nakatingin sa kawalan. "Hoy, iha, nasaan ang mga magulang mo?" Tanong ni Enteng habang ibinibigay ang payong. Hindi agad sumagot ang bata. Nanginginig ito at nangingilid ang luha. "Wala na po akong pamilya," mahina nitong tugon. Hindi na kailangan ni Enteng ng mahabang paliwanag. Isa siyang taong madaling maantig kapag bata na ang nasa harapan niya, lalo na't ulila. Gaya ng dati, bumigay ang puso niyang sanay sa pag-aaruga. Isinama niya ang bata pa uwi. "Leslie po ang pangalan ko," mahina nitong banggit habang pinapainom niya ng mainit na tsokolate. Simula noon, nagsimula ang kakaibang kabanata sa buhay ni Enteng. Mula sa katahimikan ng kanyang tahanan, muling nagkaroon ng ingay. Hindi na lang tunog ng radyo ang naririnig tuwing umaga, kundi mga yabag ng bata, halakhak, at walang katapusang tanong. "Tay Enteng, paano po ba magluto ng pritong itlog na hindi nauubos ang mantika? Tay Enteng, pwede po ba akong tumabi sa inyo habang nanunood ng teleserye?" Unti-unti, napalitan ng lamang ang kalungkutan ni Enteng. Tila may buhay muli ang tahanang dati malamig at tahimik. Kapag pagod siya mula sa pagkakarpintero, laging may nakahain na kapet tinapay. Palaging may batang nakaupo sa kanyang kondongan, nakadantay ang ulo sa kanyang balikat, habang sabay silang nanonood ng balita sa maliit na TV. Hindi niya pinlano ang maging ama, pero dumating si Leslie sa panahong akala niya'y huli na ang lahat para magkaroon ng sariling pamilya. At sa bawat araw na lumilipes, mas lalong napapamahal sa kanya ang dalagitang tila isinugo ng langit upang punan ang matagal ng hangkag na bahagi ng kanyang puso. Ngunit sa kanyang isipan, may mga tanong na unti-unting lumilitaw, gaano nga ba katagal ang ailalang panahon ng kapalaran para sa isang relasyong walang dugong na mamagitin? At handa ba siyang yakapin ang lahat ng magiging kahulugan ng pagiging ama sa mata ng isang batang hindi niya kadugo? Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang batang si Leslie na minsang takot magsalita at ayaw malayo kay Enteng ay ngayon isang dalagitang masayahin, madaldal, at palangiti. 16 na taong gulang na siya. Mahilig pa rin siyang kumandong kay Enteng kapag nanonood sila ng TV, at tuwing hapon, hindi siya nawawala sa tabi nito habang nakaupo sa silyang kahoy sa harap ng bahay. "Tay Enteng, kung may anak po kayo noon, sa tingin niyo po, kagaya ko rin siya?" Tanong ni Leslie isang gabi habang magkayakap silang nanunood ng lumang pelikula sa telebisyon. Napangiti si Enteng. "Siguro, pero malamang mas makulat ka pa rin." Tumingin si Leslie sa kanya, seryoso ang mukha. "Pero hindi niyo po ako pagsisisihan, di ba?" "Hindi, Leslie. Hindi kailanman," sagot ni Enteng. "Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa totoo lang, ikaw na ang itinuturing kong anak kahit kailan hindi ako." Nagdalawang isip, ngunit sa puso ni Enteng, may bumabagabag. Habang lumalaki si Leslie, mas maraming mata ang nakatingin sa kanila. Isang araw, nilapitan siya ni Kapitana Linda sa palengke. "Enteng, hindi ba awkward yang sitwasyon yun ng ampun mo? Dalaga na yun, halos kaedad ng mga estudyanteng nililigawan ng tambay sa kanto. Baka may ibang isipin ang tao." Hindi sumagot si Enteng noon. Ngumiti lang siya at umalis. Pero hindi na niya iyon nakalimutan. Isang araw ng tag-ulan, habang malakas ang buhos ng ulan at bumaha sa kanilang lugar, nagkaroon ng brownout. Sa gitna ng dilim, bigla siyang naramdaman na may tumabi sa kanya sa kama. Si Leslie. "Tay, natatakot po ako sa kulog," bulong nito. "Magtabi ka na lang dyan."
Huwag ka lang kikilos, baka mahulog ka sa kama, pabirong sabi ni Enteng. Ngunit habang lumilipas ang gabi, naramdaman niya ang kakaibang init sa katawan. Hindi dahil sa kumot o sa panahon, kundi sa pakiramdam na may isang dalagang nakayakap sa kanya. Ang kamay ni Leslie ay nakapatong sa kanyang dibdib, at ramdam niya ang marahang paghinga nito. Sa unang pagkakataon, hindi na niya alam kung anong dapat maramdaman. Ama ba siya, o lalaki lang na matagal nang hindi nakaramdam ng init ng katawan ng ibang tao? Kinabukasan, walang nabanggit si Leslie sa nangyari. Para bang normal lang ang lahat. Ngunit si Enteng, hindi niya makalimutan ang damdaming iyon. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o magtapat. Makalipas ang ilang araw, isang umaga, habang naghuhugas siya ng kamay sa poso, bigla siyang diniligan ng tubig ni Leslie mula sa timba. "Tay Enteng, sabay po tayong maligo sa poso." Ang saya, masayang sigaw nito. "Hoy! Anong kalokohan na naman yan?" Gulat at kunwaring galit ni Enteng. Ngunit basang-basa na siya. Basang-basa rin si Leslie, suot lamang ang manipis na damit na puti na ngayoy dumidikit sa balat nito. At sa muling pagkakatingin nila, may kakaibang katahimikan. Sa ilalim ng ulan, sa tabi ng poso, sa pagitan ng tamang asal at likas na damdamin, nag-ugat ang isang lihim na hindi nila inaasahan. Mula sa poso pauwi, tahimik si Enteng. Basang-basa ang damit, pero mas mabigat sa kanya ang init na bumalot sa dibdib. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong sa sarili, ano bang nangyayari sa akin? Tiningnan niya si Leslie na masayang nauuna sa kanya, tila walang ibang iniisip kundi ang kasiyahan ng sabay nilang paliligo. Para bang wala itong mali siya. Para bang bata pa rin ito, pero hindi na nga pala. Sa hapagkainan, habang sabay silang kumakain ng tinulang manok, ilang beses niyang nahuling nakatitig sa kanya si Leslie. Hindi yung dating tingin ng anak sa ama. Hindi rin ng isang batang humahanga. Iba, malalim, may hinahanap. "Tay, kapag po ba tumibok ang puso niyo ulit, maiintindihan niyo kaya kung yung taong yun ay hindi dapat mahalin." Natigilan si Enteng. Binitawan ang kutsara. "Bakit mo natanong yan?" Umiling lang si Leslie, bahagyang ngumiti. "Wala lang. Napanood ko lang sa TV kanina." Pero alam ni Enteng, hindi lang basta tanong iyon. May laman. May damdaming hindi maibulalas. Ilang araw ang lumipas. Minsan, nagigising si Enteng sa madaling araw at makikitang natutulog si Leslie sa sofa, suot ang lumang sando niya at pantulog na shorts. Tila ba wala na itong pakialam kung ano ang suot o kung paano siya tumitingin. Isang gabi, habang papunta siya sa banyo, nasalubong niya si Leslie sa may kusina. Gising pa ito, may hawak na tasa ng gatas. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. "Hindi pa rin po kayo natutulog," sagot ni Leslie sabay ngiti. Natahimik silang dalawa. "Ayaw niyo bang aminin, Tay?" bulong ni Leslie. "Ang alin?" Naipikit ni Leslie ang mga mata, huminga ng malalim. Hindi na po ako bata." Doon bumigat ang dibdib ni Enteng. Tumalikod siya, parang gustong umiwas. Pero niyakap siya ni Leslie mula sa likod, mahigpit. "Mainit. Hindi ko po ito iniisip bilang anak. At alam kong hindi niyo rin ako tinitingnan bilang tunay na anak." "Leslie," mahinang tawag ni Enteng. "Wala po akong ibang hinihingi. Gusto ko lang maramdaman yung mahal niyo rin ako. Hindi bilang anak, kundi bilang ako." Sa gabing yun, sa katahimikan ng paligid at paghuni ng kuliglig, may mga salitang hindi na binigkas. Pero ramdam sa bawat titig, sa bawat haplos, at sa bawat tibok ng pusong matagal nang nagtitimpi. Sa ilalim ng iisang bubong, sa pagitan ng pag-aaruga at pagnanasa, unti-unting lumalabo ang guhit ng tama at mali. At kung ang pagmamahal ay walang pinipiling anyo, paano kung ang piniling anyo nito ay isang kasalanang hindi nila kayang itanggi? Buwan ng Desyembre. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit sa loob ng tahanan iyon ni Enteng, tila may apoy na hindi mapawi. Isang apoy na unti-unting lumiliyab sa pagitan ng katahimikan ng gabi at mga lihim na damdaming bumubulong sa kanilang mga puso. Hindi na gaya ng dati ang samahan nila. Kapag magkasama sila sa kusina, hindi na basta simpleng pag-abot ng pinggan ang kilos. Kapag naghahaponan, hindi na lang mata ni Leslie ang tahimik na sumusulyap, pati si Enteng, hindi na rin makaiwas ng tingin. Isang gabi, pagkatapos ng Noche Buena sa barangay, sabay silang umuwi. Umuulan.
Walang dalang payong si Leslie, kaya't niyaya siyang sumilong ni Enteng sa ilalim ng lumang tolda ng tindahan ni Aling Cora. Kapwa sila basa na. At habang nasa dilim ng sulok, walang ibang naririnig kundi ang patak ng ulan at tibok ng kanilang dibdib, napatingin sila sa isa't isa. Gusto niyo po ba akong mahalin, Tay? Tanong ni Leslie, mahinang-mahina, parang bulong sa pagitan ng lamig. Leslie, bulong ni Enteng, nanginginig ang tinig. Hindi dapat, pero gusto niyo rin, di ba? Lumapit si Leslie, isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Ayoko nang magkunwari. At sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi. Walang halakhak, walang musika, tanging ingay ng ulan ang saksi sa unang gabi ng bawal na pag-iisa ng dalawang pusong matagal nang pinipigilan ang sarili. Sa loob ng munting bahay, sa ilalim ng punda ng lumang kama, muling binalikan ni Enteng ang init na akala niya'y matagal nang nilamon ng panahon. At si Leslie, sa kauna-unahang pagkakataon, ay humawak hindi bilang anak kundi bilang babaeng umiibig. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Walang nagsalita sa kanila, ngunit alam nilang pareho na silang hindi maaaring bumalik sa dati. Sa mga sumunod na araw, naging lihim ang kanilang mundo. Kapag may tao, muling naging ama si Enteng at naging anak si Leslie. Ngunit kapag sila na lang, nagiging magkasintahan sa mga halik, sa haplos, at sa mga sandaling sinukuan na nila ang moralidad. Hanggang isang araw, habang nakaupo si Enteng sa harap ng bahay, nilapitan siya ni Aling Cora. Enteng, totoo ba yung chismis? Na hindi mo raw tunay na anak si Leslie, pero kayo raw. Natigilan si Enteng. Napatingin sa malayo. Biglang bumigat ang mundo niya. Tandaan mo, kahit hindi mo siya kadugo, kilala ka ng mga tao bilang ama niya. Kung ano man ang totoo, Enteng, hindi lahat ng bagay na masarap ay dapat ituloy. Nang gabing iyon, hindi siya makatingin kay Leslie. Hindi siya makatulog. At sa unang pagkakataon mula noong dumating ang dalagita sa buhay niya, naramdaman niyang baka siya na ang sumisira sa batang minahal niya, sa maling paraan. Makulimlim ang langit kinabukasan. Tila ba nakikidalamhati ang panahon sa bigat ng iniinda ni Enteng. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa gising ng katawan kundi dahil sa gulo ng kanyang isipan. Wala si Leslie sa bahay. Ayon sa kapitbahay, maagang lumabas at nagtungo sa simbahan. Tahimik siyang naupo sa harap ng altar ng maliit na kapilya sa dulo ng barangay. Doon niya nakita si Leslie, nakaluhod, nakayuko, at mistulang humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang hindi kailanman nabanggit sa pangalan. Hindi siya lumapit, doon lang siya sa likod. At sa unang pagkakataon, pinanood niya si Leslie nang hindi bilang ama o minamahal, kundi bilang isang kaluluwang nawawala sa gitna ng dalawang mundo, inosente, ngunit sinunog ng damdaming hindi inaasahan. Pagsapit ng gabi, dumating si Leslie. Tahimik. Hindi siya dumiretso sa kusina gaya ng nakagawian, hindi rin siya sumabay sa panunood ng TV. Umakyat ito sa kwarto, at pagkaraan ng ilang minuto, bumaba ulit bitbit ang isang bag. Tay, aalis muna ako, sabi ni Leslie, diretsyong tingin sa mata ni Enteng. Ha, bakit? Saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Enteng, bumangon mula sa pagkakaupo. Manila, nakakuha ako ng scholarship sa Maynila. Matagal ko ng plano yun pero hindi ko sinabi agad kasi natakot akong iwan kayo. Napangiti siya, pero baka sa mukha ang pigil na luha. Pero mas natatakot na akong manatili. Leslie, Tay, naging masaya po ako. Sobra. Minahal niyo po ako sa paraang hindi ko inakalang mararanasan ko mula pa sa iba. At oo, alam kong naging mali ang lahat pero hindi ko po pagsisisihan ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi na nakasagot si Enteng. Napayuko na lang siya habang pinipigilan ang luhang pilit ko makawala. Tumayo si Leslie, nilapitan siya, at hinalikan sa noo. Salamat sa lahat. Sana sa susunod na pagkikita natin, pwede na ulit tayong tumawag sa isa't isa bilang ama at anak at wala nang dapat itago. Bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi. At sa bawat hakbang ni Leslie palayo sa kanilang tahanan, tila unti-unting nabubura ang mga yapak ng isang pagmamahalang hindi kailanman dapat sumibol, at unti-unti ring nabubuo ang panibagong landas tungo sa kapatawaran. Lumipas ang mga buwan. Sa bahay ni Enteng, bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito ang tahimik na dating nagbibigay ng ginhawa.
Ngayon, ang bawat sulok ay may iniwang alaala ni Leslie. Ang tasa ng kape sa umaga, ang bakanting silya sa harap ng TV, ang unan sa sofa na minsang pinaghihigaan nito. At sa lumang aparador, may isang kaong gawa sa lumang kahoy. Doon itinatago ni Enteng ang mga liham. Hindi ito ipinadala, hindi rin ito nasabing harapan. Pero gabi-gabi, isinusulat niya ang mga salita ng pusong puno ng pagsisisi, pag-amin, at paglimos ng kapatawaran. Mahal kong Leslie, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Araw-araw, sinusubukan kong kumbansihin ang sarili ko na tama ang ginawa mong pag-alis. Tama, dahil sa ganitong paraan, makakalimot tayo. O makakabuo ka ng bagong simula. Pero anak, kung yan pa rin ang itatawag ko sa iyo, sa bawat gabing lumilipes, ikaw pa rin ang laman ng bawat sulok ng puso ko. Patawarin mo ako, sa mga panahong hindi ko napigilan ang sarili kong tumano ng higit sa pagiging ama. Hindi kita sinaktan, pero alam kong nasaktan ka. Pero sa kabila ng lahat, salamat. Salamat sa pagmamahal, sa pagkalinga, at sa pagbibigay kulay sa huling yugto ng buhay kung akala ko'y mananatiling tahimik. Kumusta ka na kaya sa Maynila? Madalas kong iniisip kung kinaya mo ba ang lungsod. Kung may bago ka ng tahanan. Bagong kaibigan. Bagong kinakapitan. Naiinggit ako, Leslie, hindi sa mga taong nasa paligid mo ngayon, kundi sa panahong wala na ako sa tabi mo. Minsan, naiisip kong sundan ka. Pero hindi ko gagawin. Dahil kung talagang mahal kita, kailangan kong matutong bitawan ka. Sa ika-6 na buwan, isang araw, habang nag-aayos si Enteng ng mga lumang gamit sa itaas ng aparador, may natagpuan siyang maliit na envelope. Nakapangalan ito sa kanya. Kilala niya ang sulat kamay, si Leslie. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Tay Enteng, kapag nabasa niyo ito, malamang wala na ako sa bahay. Hindi ko po kinayang sabihin ng harapan dahil alam kong baka pigilan niyo ako. Pero kailangan ko pong umalis. Hindi dahil galit ako, kundi dahil mahal ko kayo, at mahal ko rin ang sarili ko. Ayaw kong lumaki ang pagmamahal natin sa anyong ikasisira ng isa sa atin. Ayaw kong dumating ang araw na titingnan natin ang isa't isa bilang kasalanan. Marami po akong pangarap, Tay. At gusto kong matupad ang mga ito habang buo pa ang respeto natin sa isa't isa. Gusto kong, balang araw, pag nagkita tayo muli, kaya na nating ngumiti ng walang bigat, at sabihin, Tay, nandito pa rin ako. P.S. Hindi po natin kailangang maging magkasama para maging mahalaga sa isa't isa. Leslie. Napasandal si Enteng sa dingding. Tahimik, walang luha, pero daman niya ang pagputol ng isang tanikala. Parang biglang huminga muli ang bahay. Hindi man niya maibalik ang lahat, alam niyang si Leslie, ang batang minahal niya sa paraang mali at totoo, ay ngayon isa ng ganap na babae. At siya, isang matandang lalaki, ay muling nagsimulang magdasal hindi para sa sarili, kundi para sa kapayapaan ng pusong minsang nagkamali. 5 taon ang lumipas. Hindi na ganoon kasigla ang katawan ni Enteng. Matamlay na siyang maglakad, at ang mga dating gawain tulad ng pagkukumpuni ng sirang upuan sa kapitbahay o pagbubuhat ng galon ng tubig ay hindi na niya makayanan. Ngunit sa kabila ng humihinang katawan, matatag pa rin ang kanyang loob, lalo na't may bagong dahilan na siyang bumangon araw-araw. Isang maliit na tindahan ang itinayo niya sa harap ng bahay. Dito siya abala tuwing umaga, nagtitinda ng tinapay, kape, at ilang delatang paninda. Dito rin siya madalas tanungin ng mga bata sa eskwela kapag may assignment sa GMRC, Tatay Enteng, ano po ibig sabihin ng respeto? Ang respeto, sagot niya minsan, ay ang kakayahang ituring ang isang tao ng buo kahit pa may bahaging hindi mo maintindihan sa kanya. At sa tuwing binibigkas niya iyon, napapatingin siya sa kalsadang madalas daanan ni Leslie noon. Hapon ng isang Sabado, habang pinapatay niya ang ilaw ng tindahan at nililigpit ang mga paninda, isang SUV ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang isang babae, nakasuot ng puting blouse at pantalon. Maikli ang buhok, may hawak na payong, at may bitbit na pasalubong. Si Leslie. Hindi na siya ang dalagitang umalis 5 taon na ang nakalilipas. Tumindig siya bilang isang propesyonal, may kumpiyansa at liwanag sa mata. Ngunit nang magsalubong ang kanilang tingin ni Enteng, bumalik ang lahat, ang tahimik na gabi, ang pagsasama, ang alaala ng isang relasyong parehong itinakwil at iningatan. Tay,
Mahinang sambit ni Leslie. Hindi alam ni Enteng kung lalapit ba siya o mananatili sa kinatatayuan. Pero bago pa siya makapag-isip, niyakap na siya ni Leslie, mahigpit, puno ng lungkot, at pagtanggap. Mabuti naman at bumalik ka, bulong ni Enteng, pilit pinipigilan ang luha. Ngayon ko lang po talaga kinaya, sagot ni Leslie. Pero mula noong umalis ako, araw-araw kong iniisip ang pagbabalik na to. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pareho silang tahimik. Iba na ang paligid, may mga bagong kurtina, may mga larawan sa dingding. Ngunit nandoon pa rin ang lumang silyang kahoy sa harap ng TV. Ang basong may pangalan ni Leslie na siya pa rin ginagamit ni Enteng tuwing umaga, at ang halimuyak ng kape na tila hindi nagbago. May trabaho na ako ngayon sa isang NGO. Tinutulungan namin ang mga batang ulila, katulad ko noon, kwento ni Leslie. Napangiti si Enteng. Alam kong magagamit mo yung puso mong palaban. Hindi ako nagkamali sa'yo. Wala na po tayong dapat balikan, Tay. Pero gusto kong malaman nyo na kayo pa rin ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Kinagabihan, sabay silang naupo sa silya sa harap ng bahay, gaya ng dati. Wala nang mga pagnanasa, wala nang init, ng maling damdamin. Ang nananatili na lang ay isang pagmamahal na pinanday ng panahon, nilinis ng distansya, at pinatawad ng panahon. Pwede po ba akong tumambay ulit dito gabi-gabi? Tanong ni Leslie habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Enteng. Oo naman, sagot ni Enteng, marahang tinapik ang balikat nito. Hindi mo kailangang magpaalam dito. Buwan ng Abril. Mainit ang simoy ng hangin, ngunit sa loob ng bahay ni Enteng, may kakaibang ginhawa. Matapos ang muling pagkikita, naging madalas na ang pagdalaw ni Leslie. Minsan ay dala niya ang kanyang laptop at tinatapos ang trabaho sa ilalim ng bubong na minsang naging tahanan ng kanyang kabataan. Minsan na may abala siyang nagluluto, ginuganita ang mga simpleng lutuin na dati sabay nilang pinagsaluhan. Sa bawat araw na lumilipes, mas nagiging natural ang lahat. Hindi na nila binabanggit ang nakaraan. Wala nang tanong kung tama ba o mali ang mga nangyari. Basta't malinaw, pareho silang nagbago, at pareho silang may bagong pagtingin sa isa't isa. Isang gabi, habang kumakain sila sa labas ng bahay sa ilalim ng buwan, biglang nagsalita si Leslie. Tay, may gusto po sana akong sabihin. Tumigil sa pagsubo si Enteng. Tahimik siyang tumingin sa anak-anak ang muli niyang kasama. Nagdesisyon po ako, babalik ako rito sa probinsya. Ayoko na sa Maynila. Ha, bakit naman? Di ba ang dami mong proyekto doon? Oo, pero, gusto kong magsimula ng bago. At dito ko gustong magtayo ng panibagong buhay. Gusto kong magpatayo ng bahay malapit dito. Magtayo ng maliit na center para sa mga ulila. Parang tahanan, katulad ng binigay niyo sa akin noon. Hindi nakasagot agad si Enteng. Hawak niya ang kutsara, ngunit ang atensyon niya ay nasa tinig ni Leslie, at sa tapang ng desisyong iyon. Kung iyon ang gusto mo, susuportahan kita, mahina niyang sabi. Pero siguraduhin mong hindi mo yan ginagawa dahil lang sa akin. Hindi, Tay? Ngumiti si Leslie. Ginagawa ko ito dahil gusto kong ibalik sa iba yung kabutihan na natanggap ko. Kung wala kayo noon, ewan ko kung nasaan ako ngayon. Ngayon, gusto kong maging Enteng sa buhay ng ibang batang katulad ko. Ilang buwan ang lumipas. Sa lupaing katabi ng bahay ni Enteng, nagsimula nang itayo ang maliit na gusali. Maliit pa lang ito, gawa sa kahoy at yero, pero malinaw ang layunin, tahanan ni Leslie, isang pansamantalang kanlungan para sa mga batang ulila, mga iniwan, o mga nawalan ng direksyon. Si Enteng, bagamat tumatanda na, ay araw-araw pa ring bumibisita. Naghahakot ng hollow blocks, naglilinis ng paligid, at minsan, nagpapakain sa mga batang naroon. Lolo Enteng, sigaw ng isang batang babae habang niyayakap ang kanyang binti. Pwede po ba akong tumabi sa inyo mamaya habang nanonood tayo ng cartoons? Ngumiti siya, hindi niya alam kung dapat ba niyang payagan. Pero sa puso niya, alam niyang natagpuan na muli ang tunay na kahulugan ng pagiging ama, hindi sa init ng damdamin, kundi sa liwanag ng pag-aaruga. At si Leslie, habang pinagmamasdan ang mga batang natutulog sa silid ng center, ay marahang napatingin sa labas ng bintana. Nandoon si Enteng, natutulog sa duyan, nakangiti habang mahimbing ang tulog.
Sa wakas, ito na ang tahanan na walang lihim, walang pangamba, at puno ng kapayapaan.